Sa bawat bahay ng Pilipino, may mga pagkain hindi kailanman nawawala sa hapagkainan. Sa mahabang listahan ng mga palaman, isang nagmarka sa puso ng marami, ang Reno Liver Spread. Mula sa simpleng lata hanggang sa pagiging simbolo ng nostalgia, ang tatak na ito ay naging bahagi ng mga kultura at kasaysayan ng pagkain sa bansa. Maraming lumipas na dekada, ngunit hanggang ngayon, kapag narinig ang salitang Reno, agad na sumasagi sa isip ng marami ang lasa nitong malinamnam at maalat-alat na nagbibigay saya sa bawat kagat ng pandesal. Subalit sa likod ng popularidad na ito, may kwento ng pagtsatsaga, kasikatan at hindi rin nawawala ang kontrobersiya. Ang liver spread ay isang uri ng pinong tinunaw na atay, karaniwan mula sa baka, baboy o manok na hinaluan ng mantikilya, asin at iba pang mga pampalasa. Isa itong uri ng paste. Ngunit sa Pilipinas, ang liver spread ay nagkaroon ng sariling pagkakakilanlan. Mas maalat, mas makremang texture at higit sa lahat, mas masa. Naging karaniwang palaman ito ng pandesal, tinapay at crackers, pati na rin ang sangkap sa mga klasikong putahe tulad ng kaldereta, minudo at giniling. Ang tatak ng Reno ay sinasabing nagsimula pa noong dekada 50 o 60 sa panahong dumarami mga produktong delata at processed food sa bansa. Bagamat walang eksaktong opisyal na record kung kailan unang lumabas ang Reno sa merkado, ilang lumang advertisement at panayam ng mga lumaking Pinoy sa social media ang nagsasabing bata pa ako, nandiyan na ang Reno. May mga lumang larawan at post sa internet na nagsasabing since 1958 ito nagsimula at iyon marahil ang panahong nag-uumpisa ang pabrika ng Reno Foods na gumawa ng liver spread bilang pangunahing produkto. Noong mga panahong iyon, kakaunti pa lamang ang mga imported goods sa bansa. Ang mga mamamayan ay nakadepende sa mga lokal na produkto kaya't ang Reno ay mabilis na tinangkilik. Ang lasa nito, hindi matabang at hindi rin sobrang maanghang, ay tumugma sa panlasa ng mga Pilipino. Lalong lumago ang brand ng ito ay maging isang bahagi ng mga pamilyang may simpleng pamumuhay, madaling buksan, mura at masarap kahit walang ulam. Sa loob ng maraming dekada, hindi lang ito naging palaman. Ito'y naging simbolo ng praktikalidad at simpleng kasiyahan sa hapag. Ang Reno'y hindi basta produkto, ito'y naging bahagi ng kulturang Pilipino. Sa bawat kanto ng bansa, may mga sari-sari store na nagbebenta ng maliit na lata nito. Kapag nagtitipid ang pamilya, sapat na ang pandesal at Reno para makabuo ng almusal. Sa mga estudyanteng nagmamadali papasok, ito ang madalas na baon. Sa mga nanay na nagluluto ng kaldereta, ito ang secret ingredient para maging malinamnam ang sauce. Maraming Pilipino, lalo na ang lumaki noong dekada 80 at 90 ang nagkukwento kung paano ang lasa ng Reno ay nagiging paalala ng kanilang kabataan. Isang lasa ng nostalgia na mahirap tumbasan. Maging sa mga OFW, kapag nag-uwi ng Reno mula sa Pilipinas, ito'y tila pabaon ng alaala ng tahanan. Sa ganitong paraan, hindi lang lasa ang ibinebenta ng Reno kundi damdamin. Kaya kahit may mga bagong brand na pumasok sa merkado, nananatili itong matatag at dahil hindi basta-basta mapapalitan ng emosyonal na koneksyon ng mga Pilipino sa tatak na ito. Kung tatanungin ng mga loyal na mamimili kung bakit Reno pa rin ang kanilang pinipili, ang madalas na sagot ay simple, ibang lasa. May kakaibang timpla ang Reno, ang kombinasyon ng alat, kaunting tamis at creamy texture na hindi madaling gayahin. Maraming beses nang sinubukan ng ibang brand na nakopyahin ito, ngunit may kakaibang aftertaste at lapot na tanging Reno lang ang meron. Sa aspeto naman ng negosyo, malaki ang papel ng presyo at packaging. Sa murang halaga, makakabili ka na ng lata o jar na sapat para sa ilang beses na almusal. Ang availability nito sa mga maliliit na tindahan, supermarket at maging online platforms ay nakatulong din upang manatili itong sikat. Mula sa lungsod hanggang sa malalayong probinsya, halos hindi ka makakakita ng tindahan na walang Reno sa estante. Sa kabila ng kakulangan ng malalaking TV ads, lumago ang Reno dahil sa word of mouth, ang pinakamabisang marketing ng lahat. Ngunit gaya ng maraming matagal ng produkto, dumaan din ang Reno sa matinding pagsubok. Noong Setyembre 2020, naglabas ang Food and Drug Administration o FDA ng advisory na nagsasabing hindi rehistrado ang Reno liver spread sa kanilang opisina. Ayon sa ulat ng Inquirer, GMA News at ABS-CBN, wala umanong valid Certificate of Product Registration o CPR ang Reno sa FDA sa panahong iyon, kaya't inutusan ng publiko na huwag munang bumili habang hindi pa inaayos ang papeles. Agad itong nagdulot ng malaking gulo. Sa social media, marami ang nagulat. Paano raw hindi rehistrado ang isang produktong dekada nang nasa merkado? Dahil sa ingay ng publiko, napilitan ng Reno Foods na maglabas ng opisyal na pahayag. Humingi sila ng paumanhin at agad na nagproseso ng registration sa FDA. Pagkaraan ng ilang linggo,
Noong Oktubre 2020, inanunsyo ng FDA na naaprubahan na ang Certificate of Product Registration ng Reno Liver Spread at maaari na itong ibalik sa mga tindahan. Ang mabilis na aksyon ng kumpanya ay nagpakita ng kanilang determinasyong manumbalik ang tiwala ng publiko. Gayunpaman, ang insidente ay nagsilbing paalala, hindi lamang para sa Reno kundi sa lahat ng food manufacturers na sa industriya ng pagkain, ang tiwala ay kasing halaga ng lasa. Sa kalaunan, nakabawi rin ang Reno at muli nitong napatunayan na kayang harapin ang hamon ng panahon. Sa kabila ng pag-usbong ng mga bagong liver spread brands, nananatiling matatag ang Reno sa merkado. Isa sa mga dahilan nito ay ang brand loyalty na naipundar sa mahabang panahon. Para sa maraming mga Pilipino, ang Reno ay hindi lang palaman, isa itong tradisyon. Ang lasa nito ay parte ng kanilang pagkabata at ang mga ganitong emosyonal na koneksyon ay mahirap palitan kahit ng mas bago o mas murang produkto. Bukod dito, ang panlasa mismo ng Reno ay naging pamantayan ng liver spread sa bansa. Mayroon ding praktikal na dahilan, distribution network, halos bawat tindahan, supermarket at online seller ay may Reno. Ang iba pang mga brand ay kadalasang limitado sa ilang lugar o sa mas mataas na presyo kaya't nananatiling go-to brand ang Reno sa masa. Ang Reno ay hindi lang pagkain kundi simbolo ng identidad ng masa. Maraming Pilipino ang tumutukoy dito bilang pagkain ng karaniwang tao, hindi dahil ito'y mababa, kundi dahil ito'y praktikal, mura at masarap. Sa bawat kagat ng pandesal na may Reno, naroon ang nararanasan ng pagiging Pilipino. Naroon ang karanasan ng pagiging Pilipino. Ang kakayahang maging kontento sa simpleng bagay at ang pagdiriwang ng lasa sa kabila ng kakulangan. Kaya't nang magkaroon ng kontrobersiya, hindi lang ito issue ng pagkain. Ito ay emosyonal na usapin para sa publiko. Parang sinabihan ng sambayanan na ang isa sa kanilang mga pinakapaboritong bahagi ng buhay ay bawal. Ang mabilis na pagbabalik nila sa merkado ay tila simbolo rin ng resilience ng mga Pilipino. Madaling bumangon, madaling magpatawad at madaling bumalik sa mga nakasanayan basta't maayos ang pagkakamali. Mula 2021 hanggang sa kasalukuyan, nananatiling matatag ang presensya ng Reno Liver Spread sa mga tindahan. Makikita pa rin ito sa mga grocery shelves, sari-sari stores at online platforms. Patuloy pa rin itong ginagamit sa mga lutuin at maraming YouTube cooking channels ang gumagamit ng Reno bilang sangkap sa kaldereta at sandwich spread recipes. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nananatili pa ring abot kaya ang Reno kumpara sa mga imported o mas branded na liver spread brands. May mga bersyon din itong nasa plastic, pouch o jar, depende sa pangailangan ng mamimili. Malinaw na patuloy ang pag-adjust ng kumpanya sa modernong panahon nang hindi sinasakripisyo ang lasa at kalidad.